Yesterday, tinanong ng kapatid ko kung ano daw yung ginagawa kong remedy nung may gallstone ako. Sa ngayon kasi wala na po tayong gallbladder dahil tinanggal na po ang gallstone natin. 2 years ago, so dinala ko yung gallstone ko, yung pain, yung pananakit ng likod, yung matinding sikmura na hanggang kinabukasan sumasakit. Kakatulog ka kapag may araw na. Ganyan sobrang kasakit ang gallstone. Lalong-lalo na yung sakit sa sikmura, sobrang halos hindi mo na kaya yung sakit. Sa pag-aalaga natin ng 5 years sa gallstone na yan, na nag-diagnose tayo na meron tayong gallstone through ultrasound, ano nga ba yung mga remedy na ginawa ko noong hindi pa ako ready magpa-opera or magpatanggal ng gallbladder? Once na nagpatanggal ka kasi ng gallstone mo, automatic, ang kailangang tanggalin sa'yo ay apdo or gallbladder. Hindi pwedeng tanggalin yung mismong gallstone lang. So, explain ko sa inyo, since nagtatanong kasi yung kapatid ko, kahapon, i-share ko na rin sa inyo kung ano yung remedy na ginagawa ko nung mga panahong hindi pa ako ready magpa-opera, pero kailangan kong matanggal yung pain. Remedy sa sakit ng gallstone. Sa unang 5 days, kailangan mong kumain ng apple or apple juice. Usually, ang iniinom ko dyan ay Mott's Pure Apple Juice. Ang apple juice kasi nakakalambot ng stone sa katawan, lalong-lalo na ng gallstone. So sa 5 days sa pag-inom mo nun, continuous, I think pwede na yung isang apple a day, then 1 glass to 2 glasses ng apple juice. The more apple juice a day sa 5 days ay mas okay dahil mas mapapalambot niya yung stone mo sa gallbladder mo. Sa ika-6th day, kailangan monitor lang kakainin mo. Kung kaya mong mag-fasting, mas okay. Sa umaga, kailangan mong magtimpla ng Epsom salt. Isang kutsaritang Epsom salt, ilalagay sa tubig na malamig. 8 a.m., 12 noon, at 3 p.m. ang inom. Isang baso siya na may tag-isang kutsaritang Epsom salt. Kung alas 8 ay matutulog ka na ha. Alas 6 ng gabi, kailangan mong bang mag-prepare ng 1 cup ng pure virgin coconut oil. Lalagyan mo siya ng 4 na lemon juice. Haluin mo na maigi. Pagdating ng alas 6 ng gabi, iinumin mo siya lahat. Pagkatapos nun, kapag matutulog ka na, humiga ka ng nakaharap sa kanan. And then kinabukasan, idudumi mo yung mga napalambot na stone or gallstone mo. And then yung sakit na nararanasan mo, mawawala. Yung parang hinihiwa ka ng blade sa likod at saka yung sikmurang masakit, mawawala yan ng ilang buwan. Ngayon may nabasa tayo na nakakatanggal nga daw ba yung remedy na yan or makiklear yung gallstone mo mismo, may kakayang mawala. Meron kung lagi mo siyang gagawin. Pero kung hindi mo siya laging gagawin at laging pasaway ka pa rin sa mga kinakain mo, patuloy pa rin ang paglaki ng gallstone mo. Tigas ang ulo ko, hanggang sa na-detect na nakalabas na yung stone, nag-decide na ako na ipa-opera. Explain ko sa lahat na ang gallstone pag nalaglag ay delikado. Actually, yung remedy ay delikado rin. Medyo safe mode lang kasi gawa nung virgin coconut oil. Sure nadudulas siya hanggang sa maipoops mo siya. Pero yung natural na nalaglag ang stone mo sa ibang internal part ng katawan mo ay sobrang delikado. Pwede siyang mag-cause ng hepa, bumara sa mga bituka mo, at mas magastos at mas mahal na operasyon, mas komplikado. Mas delikado or mas critical ang pwede mong danasin kapag nalaglag ang stone mo ng natural na paglaglag. Still, ang pinaka-best na paraan para mawala ang gallstone ay opera, gallbladder removal. Nakukuha ang gallstone sa pagkain ng mga dairy products. Dairy cream, Nestle cream, magatas, ma-cheese. Ayan, dyan addict tayo sa mga ganyan. Mantika ng baboy, taba ng baboy. Iko-correct lang natin yung paniniwala ng iba na nakukuha daw ito sa maalat. Yung mga maalat naman katulad ng mga patis, toyo, asin, ang nakukuha naman dyan ay kidney stone. So, magkaiba ang kidney stone sa gallstone.